Hi everyone, this is Teacher Jane of Teach Talk, where learning is fun and easy. If this is your first time watching our videos, don't forget to subscribe and click that bell button so you'll get notified on our next videos. Kumusta kayo guys? Ito na naman kami, nagbabalik po ang Teach Talk. And this time, yung ating pong gagawin is we are going to review for the DOST SEI Scholarship Examination. So kung ikaw ay isang aspiring na DOST scholar, nasa tamang video ka. I-review natin yung iba't ibang domains under this scholarship examination. And uunahin natin for today's video, isa sa pinakamahirap na mga domains, ang verbal reasoning. Let's try our very best na marami tayong ma-learn sa ating pong review for today. Let's start with our question. Number 1. Albert Einstein is to the law of gravity. Alexander Fleming is to. Is it A, telephone, B, sonogram, C, monograph, or D, penicillin? Yung ating pong gagawin basta mga verbal reasoning na mga questions, hahanapin nyo guys yung relationship. Ano ba ang relationship ng part 1 doon sa part 2? Relationship ng tao dito sa kanyang ginawa. Si Einstein guys, sikat na sikat si Einstein, siya ay sikat na scientist na nag-add about sa ating understanding sa gravity. To be specific sa relativity, sa space-time. Or pwede guys, siya yung pinaka nag-explain talaga kung ano ang nature ng gravity sa ating universe. Using relationship sa mga ambag sa science, ang kay Alexander Fleming naman, si Fleming ay isa siyang scientist na siya po ay hindi siya sa telephone. Kasi pag telephone, yan ay kay Alexander Graham Bell. Hindi rin siya sa sonogram. Ang sonogram ay kay Ian Donald. Is it monograph or is it penicillin? Guys, hindi rin siya monograph. Kasi pag monograph, yan ay kay Robert Morrison. Now, kung nag-answer kayo ng penicillin, that is correct. Si Fleming, guys, siya po yung accidentally, may na-discover siya sa kanyang laboratory at yung kanyang discovery, guys, ito po yung nag-lead para ma-develop ang penicillin, which is an antibiotic na talagang noon, guys, no alam nyo mga iska, noon, napakalaking tulong talaga ng penicillin kasi kanyang na-reduce yung mga namamatay due to infections. Natandaan, kapag kay Fleming, ang answer is penicillin. Correct ba kayo? Sige. Proceed tayo with number 2. Sarah, or S-A-R-A-H, is to TB-SBI, is to P-A-L-A or Palma is to blank. Mga letters. Uy, alam nyo, mga isko, itong mga ganitong question, napaka-common na to sa mga DOST na scholarship exam. Ang gagawin nyo again, hanapan ng relationship. Tingnan natin. Ang Sarah or S-A-R-A-H, ipinarit siya sa TB-SBI. If nakapansin kayo guys, ang S, that's paired with T. S is to T. Next naman, A is to B. So sa ating isipan, parang naisip natin na yung kapares ng isang letter is yung letter kasunod sa kanya. Diba? Ang kasunod ng S is T. Ang kasunod ng A is B. Try natin kay R. Ang kasunod ng R is S. Next, kasunod ng A is B. Kasunod ng H is I. Bale, mga isko, ang relationship dito guys is kung ano yung kasunod na letter, yun ang ipapares natin sa kanya. I-try natin yan sa word na palma. Ang kasunod ng P is Q. Next to A is B. Sunod ng L is M. Kasunod ng M is N. And ang kasunod ng A is B. Tingnan ang options. Nandyan ba yung ating ginawang mga letters? Andyan. That's in letter D. Bale, ang PALMA or P-A-L-M-A, yan po is to Q, B, M, and B. Tama ulit kayo? Oh, ang galing naman ng mga future scholars natin. Continue tayo ha. Meron pa tayong questions dito. Next. Sponge is to porous. Skunk is to blank. Ang sponge,
yung panghugas sa mga pinggan natin, ang sponge is porous. O, pag verbal reasoning again, yung ginagawa natin, di ba? Hanapan ng relationship. Ang characteristic ng sponge is porous. Bale, ang ating pong relationship dito is characteristic. Now, kung skunk ang pag-uusapan naman, pag sinabing skunk, ayan yung skunk, yan po ay isang hayop na medyo maliit siya, no, medyo mabuhok siya na hayop. And ang characteristic niya is, tignan ang options natin. Is it shiny? Hindi siya shiny? Makinang ba? Hindi siya shiny. Is it nocturnal? Is it carnivorous? Is it smelly? Naku, napakamaraming possible answers. Guys, wag nating i-answer guys ang carnivorous. And then, wag rin ang nocturnal. Kasi kapag skunk, ay meron talaga siyang general characteristic na ito yung defining characteristic niya. Siya ay smelly. Pag sinabing smelly, mabaho. Bakit mabaho? Hindi siya yung mabaho lang na mabaho kasi hindi naliligo. Ang skunk kasi, alam niyo ba, meron yan siyang gland sa likod sa kanyang tail na i-release niya yan as a defense mechanism. Halimbawa, may humahabol sa kanya, may hahawak sa kanya. And syempre, as an animal, meron siyang defense mechanism para makalaban doon sa umaatake sa kanya. So, ang ginagawa ng kanyang gland, nag-release ng mabahong amoy para ma-defense or madepensahan siya laban po sa tao or sa animal na iyon na umatake sa kanya. So, ang kanyang defining characteristic, that is smelly o mabaho. Oh, tama pa rin ba kayo? Kung namali kayo, okay lang. Tandaan na lang ha. Pag skunk, ulitin nyo. Skunk, that is smelly. Next. Bowed strings is to violin. Woodwind is to blank. Uy, di ba nakakita na kayo ng violin? Nung bata kayo, may ilan sa inyo na tinuruan talaga mag-violin noong mga early years ninyo. And if nakapansin kayo, meron siyang bow. Now, yung ating analogy naman dito is yung woodwind. Ano daw ang woodwind dyan? Guys, ang violin is my bow. Now, saan dyan ang woodwind? Ano yung mga woodwind? Ito yung mga woodwind ha. Ayun. Meron tayong flute, merong piccolo, merong oboe, merong clarinet. Yung clarinet talaga yung familiar sa akin kasi if nanood kayo ng SpongeBob SquarePants, merong clarinet si Squidward doon. Diba? Yung parang tinutunog-tunog niya. Yun. And we also have another na instrument dito. Meron tayong bassoon. Na sa ating pong options, ang woodwind dyan sa listahan natin is hindi yan guitar. Tingnan nyo, hindi yan horn. So is it piano or is it flute? Ang woodwind, that is letter C, flute. Balikan natin. Pag bowed strings, violin. Pag woodwind, yan ay flute. Okay, good job. Number 5. Bat is to ball, bow is to blank. Ano kaya ang relationship dito? Parang magulo, no? Ano ba ang relationship ng bat at saka ng ball? Familiar ba kayo sa baseball? Di ba ang ginagawa sa baseball, meron kang bat, tapos siniswing mo yung bat, tapos ang iyong tinatamaan ay yung bola. Bali si bat, ginagamit mo para mas mapabilis ang paglipad or ang pagtapon ng isang bola. Now, using the same na relationship, pag bow, ano naman pag bow? Mag-isip nga kayo mga isko. Ano bang sport ang gumagamit ng bow? Sige nga, bow. Ito ba ang naisip ninyo? Di ba meron yan? Yung parang, meron ganon. Pag bow, yung ginagamit naman, yung ginagamitan ng bow para mapabilis ang kanyang paglipad o yung kanyang pag-move, ang ginagamitan ng bow is hindi tie. Ano? Hindi bow tie. Pag bow tie, yung parang ribbon yun. Hindi rin siya string. Lalong hindi bong. Anong bong? Bow bong? Yan ay bow is to arrow. Tandaan, si arrow napapabilis siya kapag ginagamitan mo siya ng bow.
Oh, nangalahati na tayo. Konti na lang. 6 to 10 na lang ito. Laban kayo dyan mga isko at mga iska. Next, Galileo Galilei is the telescope. Benjamin Franklin is to blank. Guys, familiar ba kayo kay Galilei? Si Galilei, guys, hindi naman siya yung unang gumawa ng telescope kasi maraming gumawa ng mga telescope noon, guys. Pero si Galilei ay sikat siya sa paggawa ng telescope na talagang nagmamagnify ng mga images sa outer space. May mga planets, may mga moons na nakita si Galilei sa kanyang telescope. Kaya eventually, sikat na sikat si Galilei tungkol sa telescope. No, using po yung ating nahanap na relationship kung saan sikat yung itong tao na ito, i-relate natin kay Benjamin Franklin. Si Benjamin Franklin, sikat ba siya sa electricity? Sa motion picture camera? Sa telegraph wire? Or sa steam engine? Medyo mahirap yung question natin, no? Tulungan ko kayo. If you answer steam engine, eliminate nyo po yan. Hindi po yan kay Franklin. Tanggalin din po ang motion picture camera. Napaka-modern po ng motion picture camera. Medyo late na yan siya na discovery. Pag Franklin, is it electricity or is it telegraph wire? Oh, sikat na sikat si Franklin sa... Anong answer nyo? That is electricity. Hindi naman na siya yung nag-discover ng electricity. Hindi siya ang nag-discover. Ang ginawa kasi ni Franklin, kanyang in-expound, kanyang in-elaborate ang electricity. Kinonect niya with lightning, with the environment, until eventually mas na-develop ang ating understanding sa electricity. So kapag Franklin, siya ay nasa may electricity. Number 7. Ito, medyo madali. Big is enormous. Small is to blank. Pag sinabing big, malaki. Another word for big is enormous. Bale, ang ating relationship dito, ito ay synonyms. Hanapin naman natin this time ang synonym ng salita na small. Pag sinabi namang small, hindi yun voluminous. Kasi pag voluminous, malaki siya. Malaki ang volume niya. Wala rin siyang kinalaman, guys, sa parasitic. Pag parasite kasi, pwedeng malaki, pwedeng maliit. Kapag small, is it minuscule or is it macroscopic? Okay na sana ang letter C, no, mga iska, kung microscopic ang ginamit. Kaso, macro. Pag macro, opposite ito ng microscopic. So, ito ay malaki. So, kapag small, ang ating pong answer dyan is, that's minuscule. Okay, that is minuscule. Letter B. O, konti na lang. Kumusta kaya mga scores ninyo? Sige, 8. Hide is to conceal. Stop is to blank. Oh, ito na naman, guys. Synonyms na naman ito. Magkaparehong words. Pag sinabing hide, itatago. Conceal, itatago mo rin. Na pag sinabing stop, is it ponder, reflect, pause, or halt? Ang answer dyan is, tama ba kayo? That is halt. Pag sinabi nating ponder and reflect, nag-iisip ka. Pag sinabing pause, hihinto ka muna, pansamantala, pero magpapatuloy ka pa rin. Pero pag sinabing stop, tama na, itigil muna yan. Ang another word for that is halt. Number 9. Do, did, cost is to blank. Oh, ano ang relationship dito? Mag-isip guys. Do, did, ano ang cost? Costed? Coast? Ano kaya siya? Ang ating pong relationship dito, yan ay past tense. Ang past tense ng do is did. Ano ang past tense naman ng cost? Pag sinabing cost, mga iska, ang past tense po niyan, ang generally accepted na past tense niya is still cost. Letter B. Sometimes meron tayong mababasa ng mga word na costed, pero ang mas acceptable, generally speaking, is the word cost. So ang answer is
Do, did, cost, cost. And last item, isa na lang. Whale is to pod. Kitten is to blank. Ano kaya ang relationship dito? By this point, dapat makapractice na kayo no, sa paghahanap ng mga relationship. Pati ba naman sa pag-review, hinahanap pa rin ang relationship. Ano ba to? Pag sinabi natin na pod, ang pod ay grupo ng mga whale. Okay? Pod is a group of whales. Now, kung group ang relationship or collective term ang relationship, ano ang tawag natin sa grupo ng mga kitten? Oh, ang cute, no? Yung meow, 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 meow. Oh, anong tawag doon? Alam nyo, ang tawag dyan is Kindle. Baka may na-remember kayo na word na litter. Pwede po actually ang litter. Kasi pag sinabi nating litter, yan ay grupo ng mga kitten galing sa isang mother na cat. Pero ito is grupo lang naman ng mga kitten. So ang ating pong best answer, that is letter B, Kindle. Kindle, kitten is to Kindle. That's the end sa ating pong part 1 ng verbal reasoning. Kumusta ang inyong mga scores? Gusto kong malaman ang scores ninyo. Paki-comment sa comment section ang inyong mga scores, mga isko at mga iska. If you got 6 out of 10, ay okay na yan. You're on the right track. Mag-review ka lang para mas ma-improve ka pa. That's it for today. Thank you very much, everyone. I hope you learned something from us. And don't forget to share this video for more learning. Thank you and goodbye!